si Torre. Ito ha, kasi may napapansin ako dito, parang nagtatampo talaga si Torre sa Administrasyong Marcos. Imagine niyo ha, ginawa niya ang lahat para lang mahuli itong si Kibuloy, di ba? Ginawa niya ang lahat para utusan siya na maidakip itong si Tatay Digong. Sabi nga ng iba, kinidnap papuntang ICC. Ngayon, nilaglag lang siya bilang PNP chief. Kawawa ka naman, Torre. Ito. Tinutokso kayo, General Torre, ni former Senator. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga, no, pag-usapan natin itong mga nangyayari kahapon ng hapon. Ayan, ito yung ating i-react, no. Ito, si Bongbong Marcos, ito ha, natatawa nga ako dito sa balita na ito Kasi po, si Bongbong Marcos raw ay busy raw siya. Ang kanilang mga pautot ngayon na mga reasoning is busy raw si Bongbong Marcos na nililinis niya ang dating mga dumi ng administrasyon. Diba? Siyempre, nag-react itong mga tao ngayon na yan ang mga rason ng mga bangag. Yan ang rason ng mga bangag. Diba? Anong tawag doon? Pinagbibintangan mo pa yung dating administrasyon sa mga kapalpakan nyo ngayon. Totoo. Diba? Mamaya, i-elaborate natin yan, idagdagan natin ang ating reaction dyan ha. Pangalawa nating pag-usapan ay i-react tayo kung kumusta na ba si Chief PNP Torre, dating Chief PNP. Torre! Alamin natin kasi may na-observe ako dito kay Torre. Parang napansin ko ay may pagtatampo siya sa Administrasyong Marcos dito. Mamaya pakita ko yan At nag-react rin siya patungkol dito sa sinabi lately ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, so yun po. Mahalaga po atin po itong magawa ng reaction, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, heto. Unahin natin ito. Si Dane Chan ang nag-post nito, no? Kaibigan natin to sabi dito, linisin mo mukha mo. Ayan. Oo nga, Bongbong Marcos. Linisin mo muna yung mukha mo, Bongbong Marcos. Kasi ito yung pinost ito yung sabi ni Rob Rances. Si BBM nag-claim na he is busy cleaning up the previous administration's mess. So meaning parang pinagbibintangan ni Bongbong Marcos na sobrang madumi raw ang mga ginagawa ng administrasyong Duterte dati. Okay? Yan ang sabi ni Bongbong Marcos, ha? Busy raw siya dyan sa paglinis sa dumi ng dating administrasyong Duterte. Bongbong Marcos, kung nasabi mo yan, no? Tingnan mo, if i-compare natin ang administrasyon mo at administrasyon ng dating Pangulong Duterte, tingnan nyo gaano kagulo yung administrasyon mo ngayon. Diba? Wala. Wasak-wasak yung plano ng administrasyon mo, yung nanguna. Pangalawa, mapapansin mo yan na hindi ka magaling na leader. Wasak-wasak po ang plano mo kasi po kung i-observe mo, mas maraming nagaganap na rally sa panahon mo compared to the panahon ni Tatay Digong. Yung mga nagrarally dati kay Tatay Digong, yun yung mga makakaliwa Yan? Yung mga kalaban sa gobyerno, sila yung nagrarally, yung Makabayan Black, sila lang yun ang mga nagrarally. Pero ngayon, grabe, DDS, Dilawan, Makakaliwa, Akbayan, lahat na siguro, mga estudyante, mga Gen Z, lahat nagrereklamo dito sa gobyernong ito. Doon pa lamang mapapansin natin kung gaano po ka-weak ang inyong administrasyon. Diba? So wag mong sabihin na
you are cleaning up the mess of the previous administration kasi mas marumi, mas madumi ang administrasyon mo. Oh, yun ang totoo. Mas marumi. Tingnan mo yung corruption, di ba? Lumalaganap talaga sa panahon mo, di ba? Tapos sasabihin mo, you are cleaning up the mess of the previous administration. So ito yung sasagot ni Rob Rances dito. What a clever excuse for weak leadership. Totoo naman weak naman talaga Kung ibabalik pa natin yung panahon, sana naniniwala na lang sana ako kay dating Pangulong Duterte, di ba? Binabaliwala ko lang yun kasi nakipag-tandem kay VP Sara Ginamit niya si VP Sara. Bangag Sabi pa dito, you shouldn't have run for president if all you plan to do was play housekeeper. Correct. Di ba? Hindi ka na lang sana nagpresidente. Di ba? Kung ang plano mo, pumasok ka pa sa pagiging presidente tapos maglinis ka lang pala, no, thank you na lang, Mr. President. Di ba? Housekeeper ka lang Di ba? Inamin mo. Nilinis mo ang administrasyong Duterte kasi sabi mo madumi yung administrasyong Duterte. Hindi housekeeper ka. Wala kang plano sa bansa na ito. Wala kang master plan sa bansang ito. Lahat ng mga ginagawa mo, puros rason. Rason ka lang ng rason. Pagkasabihin mo, nililinis ko ang sarili kong dumi. Yun ang totoo. Irarason mo pa yung dumi ng dating administrasyon? Magkaroon ba ng high trust rating si dating Pangulong Duterte? Kung marumi ang kanyang administrasyon dati? Hindi. Siya ang naglinis nitong bansang kay dumi-dumi. Sa totoo lang. Especially the war on drugs, yung narcotics na sana itong bansa natin. Si Duterte lang nakagawa noon. Ikaw, anong nagawa mo? Kabangagan lang. Dami mong rason Dami mo pang rason Ito. Si Torre naman, kumusta na kaya ang si Torre? Ito kasi may napapansin ako dito parang nagtatampo talaga si Torre sa administrasyong Marcos. Imagine niyo ginawa niya ang lahat para lang mahuli itong si Kibuloy, di ba? Ginawa niya ang lahat para utusan siya na maidakip itong si Tatay Digong. Sabi nga ng iba, kinidnap papunta ang ICC. Ngayon, nilaglag lang siya bilang PNP chief. Kawawa ka naman, Torre. Ito. Tinutokso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? Maniniwala ka naman ni Trillanes. Kung naniniwala ka ni Trillanes, baka pagdating ng panahon, tatakbo ka, walang bumoto sa'yo. Kahit lugar mo, walang bumoto sa'yo. It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag-chip and Tama yan sinabi mo. Hindi mo talaga kaya. Tingnan lang, 85 days nga lang ako. Tanggal agad tanggal! So, baka naman pag nag-BP ako, na-impeach ka agad ako. Baka 84 days lang o 83 days lang. Kasi bida-bida ka kasi. If I'm really... Bida-bida ka kasi, kaya natanggal ka kagad. Kaya huwag ka na mangarap Tama lang yun hindi ka sumunod sa sabi ni Trillanes. Huwag kang maniwala kay Trillanes. Uto-uto ka lang yan. Isa rin yan ready to again hold sensitive position. Alam nyo, while ang totoo hindi ako sanay sa walang ginagawa, pero it's really a big relief. It's really, nang ma-relieve ay na-relief, may relief na dumating din. Pero ayun parang para daw may relief na wala na siyang trabaho. Marami ng time maraming oras para sa mga ibang gagawin. Mas mabuti yan, mas marami kang time sa iyong pamilya. Ginagawa niyo, sir. Yeah. So, since August 26. Naka-leave pa lang naman si sir. August 26 to October 31 natang leave ni sir Yeah. For one, may mga family business na inaasikaso. So, I'm trying to immerse again myself sa mga ginagawa ng pamilya. Pero sir, syempre nandyan pa rin yung question na offer about dun sa position sa government. So I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na posisyon na gusto nilang i-offer sa inyo? Naku, wala pa po. Wala pa po talaga. Kasi, una-una, nakalive ako. Kaya, most probably, we'll wait until matapos ang leave ko at kung ano man ang mga bagong
trabaho na ibibigay. O kasi syempre, ang curious kami, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, hindi po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang Yeah. ICI na and they're going full steam. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa assignment. Ang unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case kasi Dito parang sinasabi ni Torre, tingnan nyo ba kung paano nagbago ang aura ni Torre dito? Parang naging humble yung tao, di ba? Kasi po, siguro na-realize niya, no? Sa lahat ng mga kayabangan niyang ginawa doon sa KOJC at dito sa paghuli kay Tatay Digong, wala rin naman siyang napapala. Parang niloloko lang siya ni BBM na ginawa siya na chief PNP pagkatapos tinanggal kaagad. So masakit yun, nakakahiya yun sa kanyang sa kanyang pagkatao. Sino ba namang hindi mahihiya doon sa ginawa, di ba? Ginawa mo ang lahat tapos yun lang, di ba? Hanggang ngayon naghihintay ka na meron kang posisyon pero hanggang ngayon wala. Kawawa. Ako naawa ko sa kanya na nagagalit pa rin. Kasi di ko matanggap sa ginawa nila kay Kibuloy at ni Tatay Digong. meron namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJC. Alam mo, deserve mo yan eh. Ang gaba, dili magsaba. Sabi ni BP Sara. So siguro gaba mo na yan. Kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members. Ginawa niyang lahat pero siya pa yung maraming kaso. Siya pa rin maraming kaso. Sinabihan ka na, hindi kami, sa totoo lang, Tori, hindi kami nagkulang na nag-advise sa'yo. Anong advice namin? Huwag kang masyadong mag-invest dyan sa mga utos ng mga politicians. Kasi ikaw, kawawa ka kapag hindi na presidente si Bongbong Marcos at marami pang kasong nakabilbin laban sa'yo, good luck sa'yo kung hindi ka makukulong. Totoo yan. Si Bongbong Marcos, yung siniserbihan mo dati, do you think na tutulungan ka pa niyan? By the time na wala na siya? Maging tae ka na lang. Totoo yan. Maging mukhang tae ka na lang, Tore, sa totoo lang. Sinabihan ka na, wag kang makialam dyan sa na yan ikaw pa yung maraming kaso. Pati yan si Bongbong Marcos kapag matapos yung pagiging presidente niya, maraming kaso yan. Individually. Pag ma-dismiss yun, kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko ulit. At ina-expect ko that they will be filing this case again and again. At, Ano ka kasi, anong tawag doon? Oo ka ng oo sa mga utos nila. Hindi mo na alam na marami na palang nilabag sa batas. Isa na yan si Rimulya, bending the law. ito nga, nakita ko na. May pangatlong case pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso dahil ang mga naunang kaso kawawa ka, di ba? Nung dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. So pare-parehong case. Okay. Again, sinabi Kawawa ka. Good luck. Sinabi ni General Torre kanina na siya ay hindi mo na interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo sa para sa fund run niya. Literal na, Pinapaalala tatakbo. namin sa Laguna to. Pero tinutukso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan na pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna. At, Fund run muna. fun run na lang muna para makapagdagdag ng stress, pampalakas ng katawan at medyo mabawas-bawasan yung bigat ng mga pinapasa natin. Yan ang sabi niya, no? Totoo yan. Unahin mo muna yung sarili mo, Tore, bago ka magserbisyo sa mga pasaway sa gobyerno. Eto. Tapos sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently. Yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin na cover naman namin kung paano nangyari lahat. Halatang-halata na dilawan ng datingan nitong mga taga 1PH. Kina-cover naman namin.
Para sinabi niya, hindi naman yung kidnapping. Sa mga experts, sa mga abogado, kidnapping yun. Kung talagang titingnan mo sa batas natin, maling-mali yung ginawa nila. Events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaction nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term? Totoo naman eh. Well, for one, mga kuha nila yun eh. Mga nahihirapan pang sumagot mga opinion nila yan. So, hindi, Tore, let me correct you, hindi po opinion yan ha. Nasa batas po yan. Hindi yan opinion. Ha? lang, they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And you know, about the Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that... ang pinag-uusapan kasi, Tore, hindi kasi dumaal sa custodial state. Dinala nyo kaagad doon sa sa The Hague. Di ba? Yun ang mali ninyo eh. Dadaan mo na sa custodial state. Ang custodial state po ang magde-decide kung dapat na ba siyang papuntahin doon sa ICC. Ganyan sana eh. And lastly, wala na po tayong jurisdiction sa ICC. Mali kayo doon. Pero Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance. Matatalo ka dyan sa kaso na yan. Malaking chance. Matatalo ka dyan. Ikaw ang kawawa. To make his protestations against the law. But he did not. He is a member of the House of Representatives during the time. And I believe sa ngayon, in-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko meron parang may conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, Or against on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Davao. I'm going. Pupunta po ako at magte-testimony laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung anong i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So, I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang sa loobin ni Congressman Pulong Duterte kasi syempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman